It must be kept safe. Orders on the street must be enforced. We are all stakeholders. We are stakeholders with a given space within the confines of the law. If I may repeat it, a space within the confines of the law. These are doable. These are immediate. Kahit kapos tayo ng pananalapi, kakayanin natin to. Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. Nako. Ayan po, no? Nagsalita po si Isko Moreno sa inauguration. Kumbaga, ito yung unang araw niya na magsasalita siya sa City Hall. Narinig nyo ang sinabi niya, hindi lang langsangan ang lilinisin, kundi pati City Hall ay lilinisin niya. Hindi po ibig sabihin marumi po ang City Hall. May mga bahay na ng mga gamba, may mga dumi-dumi na sa mga kisame. Hindi po ganun. Kaya kayong mga taga City Hall, kabahan na po kayo. Kung sino po ang mga gumagawa ng kabalastugan dyan at gumagawa ng corruption dyan sa City Hall, ay ayan na si Isko Moreno. Nagsalita po at sinabi niya na lilinisin niya ang City Hall. Ibig sabihin, magkakaroon po ng rigo doon. At ewan ko lang kung totoong sa mga pag-aanalisa natin, ang paglilinis na magkakaroon ng baka imbestigahan. Iimbestigahan ang bawat mga corruption dyan at sino-sino ba ang mga involved dyan sa corruption na yan. Kaya ito po, tuloy po natin ang video ito at syempre sisimulan po natin sa una. At welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong detalye na pagsasalita ni Mayor Isko Moreno na sa palagay natin ay ito na yung panibagong mukha uli ng Maynila. Na kumbagay ang pagbabalik ng ama ng isang Maynila na sa katauhan ni Isko Moreno. Sa susunod na 10 taon, ang pangarap ko po, I hope you feel the same way, ay napakasimpleng Maynila lamang. Isang lungsod na ginagamit ang lahat ng buong lakas at galing nito upang magkaroon ng kaayusan, kalinisan, may katahimikan, kapayapaan, at produktibo't masigla ang bawat mamamayan. Higit sa lahat, may kapanatagan sa pamumuhay sa lungsod ng Maynila at gobyernong laging masasandalan ng mamamayan. Pero bago ko himayin ang ating, bago ko po yan, nais kong himayin ang ating 10 vital signs or statistics. Nakakaiba kumpara sa anumang syudad sa buong bansa. 1. We are the nation's capital, the seat of power. The so-called mayor of the country holds office and exercises power here in our beloved city. We are the nation's premier talent farm. Nowhere else
will you find a university belt as densely packed with institutions of higher learning as ours. We are the gateway to global trade. Most of the nation's imports and exports pass through the two seaports of Manila. We are the wellness center of the country. There is a hospital cluster not far from here, the most prestigious institution of which is Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Jose Reyes Memorial Medical Center, and Dr. Jose Pabella Memorial Hospital. The first options for the penniless and the last resort for the hopeless. We are only Nakakamangha lang talaga. Itong yung lungsod na talagang maraming mga ospital. Marami rin naman kasing crowd dyan eh. Punong-puno na, crowded na rin talaga dyan. Matagal na. Kaya siguro, napag-isip-isip ni Isko Moreno na madagdagan ito. Madagdagan ng mga bagong building ng mga hospital. Imagine baka nagbabalak din siya na na bagong patayuan ng hindi lang hospital, kundi paaralan. Yan po ang sigurong pinaka-goal din ni Mayor Isko Moreno. only LGU or local government unit in the entire country who's running 6 local government-owned public hospital at magiging 7 na. Nako, nakakamangha talaga Talagang ang dami na ng hospital diyan sa Maynila, sa lungsod ni Isko Moreno. Imagine, iyan yung talaga yung siguro yung pinaka-goal niya rin na madagdagan ang mga hospital diyan sa Maynila. Katulad ng naipangako ko sa mga taga-Baseco, ngayong taon na ito, bubuksan natin ang pinangalanang Kurin na ospital, President Corazon C. Aquino General Hospital in Baseco. Yun, ang galing, di ba? Palakpakan po natin. We are the cultural hub. Manila is hip. The scene of vibrant art movements. The gastronomical paradise, from the street cuisine to culinary stars. We are the city of faith, as you have witnessed today during the opening of your ceremony. From Quiapo Church to Golden Mosque, from century-old chapels to vibrant prayer halls. At dito rin sa lungsod ng Maynila, ang panganay na lokal ng Iglesia ni Cristo na simulan sa Santa Ana Hospital na ngayon ay nasa buong mundo na. Dito matatagpuan ang kauna-unahan makasaysayang itinatag na bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo. We are very proud of it. Because now, for a short period of time, patuloy silang nangangalaga sa ating mga kapatid sa buong mundo, hindi na lamang dito sa ating bansa. Manila is indeed the tapestry of beliefs. Pangpito, we are the mega Manila's food pantry. In the likes of Divisoria is one giant commissary at night. Yung nabanggit niyang Divisoria, etong nakaraang administrasyon talagang
nagawi kami dyan sa Divisoria. Grabe ang dugyot. Kumbaga, yung daanan nila dyan, maputik. Pag umulan, ang putik. Pero semento naman ang kalsada. Pero ang nangyayari, parang lupa ng matatapakan mo dyan sa kalsada kapag umuulan. Grabe ang putik na naanuhan ng mga paa ng mga tao eh. Paglabas ng Divisoria, imagine. Yung mga paa ng mga tao eh, medyo maano na, mga tata ng dating. Ito po, tuloy po natin ang video ito. We are the keeper, the nation's memory. Intramuros is the rampart of our glorious past. Luneta is ground made hallowed by our martyrs. Yan, sa Luneta. Kaya lang hindi po ako nagawi dyan. Sana naman ay hindi na napabayaan ng dating mayor dyan, ang Luneta. Pero ito, sa pagbabalik ni Isko Moreno, sigurado ako may pagbabago muli dyan sa Luneta na yan. Our museums are the vessels of our rich heritage. We are also the shopping mecca in the Philippines. From Binondo, Quiapo, Divisoria, Triangle is probably the world's biggest bargain heaven. We abound in human capital. Ang Manileño ay malikain, madiskarte, edukado at porsigido sa pagtataguyod sa kanyang sarili. Yun. Napakaganda po ng ating mga vital signs or statistics. Let us capitalize on this. These are the strengths to attract visitors and investors. Increase the productivity of our residents and become more resilient and progressive city. As like in the old days, especially noong panahon nila Mayor Lito Atienza nung kabataan niya, sinabi, where Manila goes, the country follows. Yan. Yan po si Mayor Atienza nung maging mayor dyan sa Maynila. Ang ganda ng Maynila, pinaganda niya. Kumbaga yung mga kalsada dyan ay inayos niya. Pero nung dumating si Erap Estrada na naging mayor, ay yan pa po, nagkaroon na uli-ulo ng pagbabago. Medyo yung linis ng Maynila dati na ginawa ni Atienza, ay naging dugyot na nung si Erap na. If I may borrow that statement from somebody else. But Mayor Lito Atienza and I believe na yun. Kaya bagay sila magkatandim din. Manila ay muka ng bansa. As Manila rises, so does the nation. Hindi lamang po slogan ang Make Manila Great Again. Isa po itong pangarap, platform of government. At tulad ng platforms of government, it needs clear, short, medium, and long-term development plans. Kaya ngayong araw kumbaga walang band-aid solution ang mangyayari dyan. Puro mga long-term solution ang gagawin ni Isko Moreno. Asahan po natin yan. At 10 ng ating mga mamamayan. Ilalatag ko sa inyo ang direksyon na ating tatahakin sa mga susunod. I hope God will allow it. Susunod na 10 taon natin sa lungsod. Nako, ang tagal, 10 taon. Kaya Mayor Isko, wala ka bang balak bumalik sa pagkakandidato ng presidente? Medyo matinu-tinu ka pa eh. Kaysa sa presidente ngayon eh. Kaya hinahanap-hanap na siguro ng mga tao yung mga ganyang ugali ng mga politiko. Ngunit saan ba magsisimula ang planong ito? Where do we begin?
We begin at the most visible, most tangible, most felt level of government. We begin in the streets. Oo, mga Magsisimula streets. tayo sa lansangan. Tulad po ng Google Maps. The view becomes clearer when viewed at street level. Ayan, simulan mo, Mr. Isko Moreno. Imagine, nung magawi ako dyan sa Maynila, lalo na yung sa ilog ng Maynila, ang daming mga, siguro sa atin imagine natin baka ang tamaan dyan yung mga squatter. Yung mga squatter na bumalik ngayon. Nung mawala si Isko Moreno, may mga nakatira diyan sa tabi ng mga ilog na ewan ko, napakabaho na. Pag nadadaan ako diyan sa Carriedo, talagang napakabaho. Grabe yung dumi ng ilog diyan. Pero sa tubig, hindi naman natin malilinis na. Yung basura lang, kumbaga nandiyan yung mga nandiyan sa mga gilid-gilid, bumalik yung basura. So first, we fix the basics. The street level of action, and I call this street smart governance. Garbage on the streets. Kaya Must be garbage. Crimes on the streets must Kaya siguro nagdugyot tuloy yung mga street. Baka nakukoruption yung budget ng mga ng mga garbage collector. Baka yung mga pondo ng mga yan ang laki-laki rin Baka nakukurap din ng mga tao diyan sa City Hall. be stopped. Traffic on the streets must be kept flowing. Yeah. Dirt in the street must be cleaned. Potholes on the streets must be filled. Dark streets must be lighted. Our children on the street must be Yun. kept Yan, safe. nagpakalat-kalat na naman po dyan. Yung mga bata sa lansangan. At ang daming mga, siyempre, hindi naman tayo against sa mga yan. Pero, yung mga magulang naman sana, hindi ninyo dapat pinapabayaan na pakalat-kalat yung mga bata dyan sa mga kalsada. Di ba? Orders on the street must be enforced. We are all stakeholders. We are stakeholders with a given space within the confines of the law. If I may repeat it, a space within the confines of the law. These are doable. These are immediate. Kahit kapos tayo ng pananalapi, kakayanin natin to. Yun. Palakpakan po natin si Mayor Isko Moreno sa sinabi niyang yun na kahit na kinakapos sila sa pera, ay kakayanin nila. Ibig sabihin, walang korap na mangyayari kapag siya na ang umupo dyan sa City Hall. Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. Nako, yan po. Kaya kayong mga taga City Hall, mag-isip-isip na po kayo. Hindi po yung salitang dugyot ang pinapahaging dito ni Isko Moreno. Hindi po kadugyutan ang mga kwarto ng mga City Hall ang sinasabi niya rito. Kundi yung mga corruption dyan na nangyayari sa loob ng City Hall. Yung mga empleyado, yung mga tao dyan sa City Hall na syempre imagine nagkakaroon ng red tape, di ba? Yan yung mga pupuntiryahin ni Isko Moreno. Yung mga kumukurap dyan sa City Hall. Mga nangangontrata na syempre may mga
overprice ang mga nangyayari dyan. Kabahan na po ang mga taga City Hall dyan sa sinabi And niya. that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Oops, Ito yan na po po ang big sinasabi. picture Pag ng finances sa pera ng po, City of Manila. The city finances are in ICU. yun. Kaya kumbaga humanda po kayo at magkikita po kayo ni Isko Moreno. Pag sinabing financial ano nga ba ang pag-uusapan? Tungkol po sa pera. Tungkol sa pera na syempre iimbestigahan kung may yung mga nawawalang pera diyan sa City Hall. At nagkukulang na pondo, nagkukulang na budget. Yan po ang puntirya ngayon ni Isko Moreno sa inyo, mga taga City Hall. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same Yeah. goes for permits and licenses. Lalong-lalo Oh. na yung zoning board na yan. Warning na po, It nagwa-warning appears na. that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan, at ipaalala ko sa inyo, Warning na bagay po sa kayo'y inyo. naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our report bilang most business-friendly city business-friendly noong taong 2001. 2021. Kinilara rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS, bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Yan po, no? Hindi naman po sa nagbubuhat ng sariling bangko si Mayor Isko Moreno. Ipinapaliwanag na lang po nung siya ay namumuno pa kung ano ang mga award na nakukuha niya sa pamumuno niya na napakaganda naman talaga ang nangyari etong nakarang sa pamumuno niya ng Maynila. Pero itong nagdang administrasyon dyan sa local sa Maynila ay wala po tayong masasabi. Wala, puro kadugyutan ang nangyari. Hindi lang kadugyutan, puro mga budget na nadugyot din. Pondo, nadugyot din ang mga pondo. Diba? Puro kadugyutan ang nangyari. Ngunit, nawawaglit akong nawala Yun na. na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod, ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo, ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Oo, yun. Parang yung sa Pilipinas ngayon Yung inumpisahan ng Duterte administration na ipagpapatuloy na lang sana ang mga bill. Hindi pa po na ituloy. Ganyan po ang nangyayari sa sistema ngayon. Kumagay kalagayan talaga ng pagbagsak ng Pilipinas sa mga construction at mga transportation. Wala na po talaga. Pinago-bago nyo pa. This is my hack for working smart. Money.com. Let me show you how I use Money.com to create a tailor-made work. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ang processing ng business permit
sa opisinang itinalaga ng Oh, batas anong ibig sabihin nun? Anong na ibig dapat sabihin nun? na may saklaw nito. Oh, di ba? Para Alam masikreto po ba ba? ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng Oh, business permit application sa lungsod ng Maynila. Ay, imagine, yan pag sinabi ni Isko Moreno, yung binulgar rin yan, under the table yan. Hindi nila, kumbaga, eto, yung accountability ng imbis na sa ma-monitor yung mga pumapasok na pera at lumalabas na pera diyan sa City Hall. Iniba nila, inalis nila diyan sa City Hall. Ano ibig sabihin nun? Para masarili nila ang pagbabayad at makuha nila yung malalaking bayad diyan sa City Hall. Kaya nagkakaroon ng delay. Eh di, ang laki-laki ng paniningil na ginagawa nila. 'Di ba? Hindi ma-monitor diyan sa City Hall eh. Tinanggal nila sa City Hall. Kaya yung paliwanag ni Isko Moreno, ang linaw talaga. Yan po ang talagang malinaw na nagkaroon ng corruption diyan sa City Hall. Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo Oh, kita. tungkol Grabe. sa mabagal na proseso. Oh, ibig sabihin Sa na ating mabagal. datos na nakuha, halos 1,000 new businesses application ang hindi na proseso. Yun. Aha. Maraming pipirma. Sa kada pirma, may bayad. Kaya nadidelay. Imbis na isang tao na lang ang pipirma. Di ba? Napabayaan O pinabayaan. o pinabayaan? Hindi lang pinabayaan. Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Siyempre. Red tape Ang eh. isa pang masakit Mahal na ng red tape. katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayaan? Pinabayaan. Pinabayaan, sadyang pinabayaan po, Isko Kaya, Moreno. sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit. Tama nga naman, para yung mga negosyante makapag-invest dyan sa Saan ka Maynila. ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang mag-permit. Oo, yan nga eh. Di ba marami We will go pumipirma? back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati, ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection, monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit. Baka sinasabi rin ng mga taong bayan dyan sa Maynila. Hindi lang, kumbagay, nagre-reklamo na rin talaga. Sa ating pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances. At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng Task Force PACS o Fiscal Accountability, Cost Transparency, and Spending. Facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency.
Tax kasi kung flat ang koleksyon, flat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila. We are dipping into cash reserve. While obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo na mga bahagi ng konsehong ito at ang ating lungsod ay nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenues, internal at external, ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Laki na rin. Ang ibig 4 sabihin, billion. nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang kokolektahin. Kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Oh, yung mga pangunahing pangangailangan, hindi rin na-budgetan. Hindi rin na ituloy. Kaya yung mga sumobra yung mga gastusin siguro at na nagkulang ang budget. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Yung pagka-mayor ni Lacuna, Negative 10.2 billion pesos Noko. and counting. imagine, 10 billion. Hindi po usapan dito, milyon. Kundi 10 billion. Ang laki po nun. Nang dahil sa SIDSI, unti-unting umunlad ang aming pamumuhay. Nakapag-aral ako. Natulungan ang aming I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Laki. Hindi pa pala utang na, hindi Sa pa pala mga kasama dyan. empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinararap akong suliranin ng mga kawani ng pamalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera ng empleyado Pera eh. po itong pinagtrabahuan na
ng mga empleyado ng pamahalaan. Nako, Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung Kung saan ninyo dinala. yan, sinasabi ko na nga ba eh. Etong nakaraang eleksyon, kung saan baka hindi nyo rin na-remit dyan sa DSIS. Kawawa yung mga empleyado magre-retiro. Ano na nangyari? Kawawa. Saan napunta? Hindi sinulong eh. Grabe, ang laki. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking Bilyon. mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Grabe. Social Kawawa. amelioration para sa senior for second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Ang Aid laki to na naman Manila ng Police utang. District, 26 million. Obligation? Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso, kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat So, ibig sabihin, pati yung mga gamot, wala rin. Hindi rin na ipapabigay. Dahil wala na rin pambili ng gamot at wala na may provide sa mga tao dyan. Imagine sa mga ibang lokal na lungsod eh. Kada lahat ng barangay hall, may mga libreng gamot para sa mga high blood, diabetes. Ay, hindi sa diabetes, high blood, sa cholesterol. Yan po ang mga nangyayari sa ibang lungsod. Pero dito sa Maynila, grabe palang dinadanas nila nung nakarang administrasyon dyan. ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion Ang laki, pesos. 2 billion. Hindi Yang 2 billion na yan, ang laki-laki na po niyan. Para nating ilang zero at kumbaga ikumpara mo sa mga milyon, sa libo. Eh yung mga tao ilan lang naman dyan. Pero marami na rin po talaga ang mga tao dyan na talagang hindi na rin nabibiyayaan ng mga gamot. Pati mga hospital, hindi na rin. pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Grabe. Amounting to 995 million pesos. I-billion na rin yan. Pati janitor, sinuba ninyo. Janitor, pati janitor. Security guard, sinuba ninyo. Kayo Sinuba. lamang ba marunong kumain ng kanin? Sa madaling salita tinalo. Pati yung mga janitor at mga security guard, tinalo. Tinalo-talo rin talaga. Pera-pera na rin talaga. 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, Lalim ng Tagalog mo, iskumireno. ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Ay, yung pambayad sa Sino mang manu... negosyante? Kaya nga yung pambayad ng 8 buwan, siyempre, nabulsa na yan. Talagang kanya-kanyang bulsa na yan. Kaya hindi na bayaran yan.
maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan, titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Oo, kasi may mga trabahador din na mga binabayaran yung mga yan. Yung mga kumpanya ng ano na yan, sinasabi ni Isko Moreno. Eh paano pa ipapasahod sa kanila, sa mga trabahador nila? Eh di wala. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. Yun, kita nyo? Drink Del Monte Fruity Zing. Doble flavors, doble refresh zing. $561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bakit yung mga barangay chairman, ba't hindi sila nagreklamo? O wala man lang umimik dyan. Imagine kung gaano ka importante dyan. Yung mga kumpanya na nagsiservisyo dyan sa Maynila. Diba? Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde. Kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Ay wala talaga. Yung umupong nakarang mayor talaga dyan, ay wala. Wala talaga. Inupuan lang lahat ng mga problema. Hindi man lang niya nalaman kung ano yung mga problema dyan sa Maynila. Ano kaya nangyari? Anong ginawa niya? Kumuha kayo na alam niyo naman. Iba sa inyo yung matatanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman Puro na baha, hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay dinesisyon. Kaya po imagine kung gaano po kaimportante ang mga kolektor dyan sa Maynila. Puro mga business na dyan puro mga bahay-bahay na Hindi na yan katulad ng probinsya na wala ng kalat na ibabasura dyan Puro lahat ng mga bahay dyan, mga building, nagpo-produce lahat ng mga basura. Kung gaano karami ang mga tao dyan at gaano karami yung mga building dyan at mga bahay. Ganun po kaimportante ang kolektor ng basura. Dahil tonelada ang pinuproduce dyan sa Maynila ng mga basura. Tapos ganyan po ang nangyari at wala pong pumuna at wala pong walang nag-asikaso. Puro mga pangurakot lang talaga ang nangyari. Anong ginawa ng mayor dyan sa Maynila nakaraan? Inupuan lang? Ano ninyo? Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe, pati ako nananahimik, dinamay nyo pa. Hindi naman siya mayor, bakit idadamay? Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala Matagal kayong siyang narinig nanamin. sa akin.
Ito si Isko Moreno, kahit na ibatuin siya ng putik, nanahimik lang talaga. Kaya ito, nakaupo na siya, sa kanya binulatlat at sa kanya inilabas ang sama ng loob niya. At pinakita niya sa mga taga City Hall dyan kung ano yung mga pagkakamali nila. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnanan o saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time you know it already, that I have received a letter from 2 companies that you have approved, na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, Bukod sa basura, pati pera, utang, iniwan kay Mayor Isko Moreno. magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. Oh, laki rin yun. So, 950. lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 2 billion 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan na kapwa natin, Madam Vice Mayor. Alam nyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me, what kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion, Mayor Lito Atienza, this 2.2 billion, most of it, repairs. So that you know, negative 10.2 billion pesos and growing. 10.2 billion. Tapos 3.4 patuloy pa rin. billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit 1 taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Sadyang pinabayaan talaga. Istapa. Budol. Scam. Ang nangyari. Corrupt ang nangyari. Pasensya na kayo. Tamaan ang dapat tamaan. Ang umaray, guilty. Dahil itong Nangyari. Tamaan ng bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magalit sa mga corrupt na mga empleyado dyan. At syempre, ang nangyari sa kanila, yung mga taga City Hall na yan, yung mga nakikinig at mga nanonood sa talumpati ni Isko Moreno, sa pagbubulgar na yan, ang walang iba ang nangyari ay nganga. Yan po ang nangyari sa kanila. sunod ko, marami akong kilala rito, nakasapakat. Oo. Oh, di ba? Marami. Rigo dun yan. Marami dyan na talagang bigla na lang. Imagine natin. Nasa plano na ni Mayor Isko Moreno dyan. Kung sino man ang mga kakutsaba dyan. Kabahan na kayo. Dahil kahit na hindi sabihin ng pangalan nyo, kung may nagawa kayong mali, ay talagang kabahan na kayo. Dahil kayo ang pupuntiryahin niyan. Swerte nyo na lang kung hindi kayo tanggalin dyan sa City Hall.
Pero kasapakat eh. Kakutsaba eh. Dapat tinatanggal na yan dyan sa loob ng City Hall. But as a matter of respect to the institution, I'll deal with you later. Dagdag pa rito ang bayarin na dulot na pinalaking bilang ng job orders. Job Madalit salita, orders. mas kabisado ng mga konsyel to. Oh, JO. parang sa ano yan eh. Job order eh. Di ba? Parang sa, kasi ang konsehal eh, parang congressman din yan eh. Sila yung mga legislative na nagbibigay ng batas sa budget ng Pilipinas. 'Di ba? Yung nangyari nga sa GAA, 'di ba? Ang yung nangyari. Sila yung mga congressman, hihiring kayo, ibabudgetan ka. At kung ano yung man ang mga tamang naipaliwanag mo, kung ano yung tamang pangangailangan nyo, dyan sa departamento, yun lang ay bibigay sa inyo. Yan yung trabaho ng konsehal. Pinalobo ninyo ang pensyon ng mga minamahal kong lolo't lola. Dinoble sobra. ninyo Oh, pinasobra. sa I mean- kasagsagan ng kampanya. Ibig sabihin, may patong. Kaya ganun. 940 plus million. Ginawa nyo 2 beses. Saan po? Para merong makuhanan at para may makurakot. Pero wala sa data. Kumbaga yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Parang yung sa GAA, may pinirmahan, pero pagdating sa final, na naging, kumbaga, alimbawa, naging GAA na, yun na, doble-doble na yung mga pinirmahan na final signature. Punta. Saan tutungo ang syudad? Pinola ninyo mga lolo't lola ko. Binubudol ninyo. Wala rin nakuha. Buti na lang, ako pa rin ang binoto nila. So, tama. Yun lang. Grabe. Imagine. Tinoble. Para yun, di ba? Sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga nanay, tatay, buong kababaang loob po. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo. Baka naman, dahil ako'y may hawak ng mikropono, self-serving statement lang ang gagawin ko dito. Hindi po. Ako ang magiging tapat at totoo. Tama. Sana, ganyan na rin na naging presidente sana natin. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, kasama ko kayong nangutang nun eh. Nangutang pero Bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irma Alfonso, Dr. J, Edward Tan, Letlet inabot pa to. Che Borromeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama. Alam niyo, mga naging ano, sa puso't isipan sa ko, kasama niya noon mga pa man politik. pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. natupad naman. Napangarap ni Isko Moreno, natupad. Bakit? Squatter ako eh. Naramdam niya. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Yan kasi ang advantage yung nagkama na nanggaling ka sa saya at nanggaling ka sa ibaba, nanggaling ka sa mahihirap, at ikaw ngayon na naglilingkod, unti-unti mong nakuha ang
mga posisyon. Pero hindi naging madali. Hindi naging madali kay Isko Moreno dahil lahat dinaanan niya bago siya naging mayor diyan, 'di ba? Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like No, Vice Mayor napagdaanan niya Gia eh. Atienza. At nung ako'y naging punong o ekutibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang nang galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatatas ako kitang bunting makaraos lang tayo. Oo. Hoy, sinanla. Nakaraos Grabe. tayo ng pandemya. Naitatag ang mga pabahay. Libo-libo. Iba nga sa inyo, nangaagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Pati kumbaga pinapatos pa. Inaagawan pa yung mga mahihirap. Yung mga naka-munisipyo diyan, nasa munisipyo, grabe. Palakasan. Baka yung kakilala nila binahay na, binigyan na ng bahay. Kahit hindi naman mahirap. 'Di ba? Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahagi ng department head na nakikisapakat, Nakikikutsaba, I will review kasangkot. all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. Nagsumbong, Trend na, grabe. mayor Nagsumbong na sa ako, kanya. May tumitira pa ng 12-50 mil para ma-award lang sa isang benepisyaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Talagang nakakadiri ang ginagawa nila noong nakarang administrasyon. Nakakadiri yung mga ginagawa nila. Grabe, nakakahiya. Ngayon, binulgar na ni Isko Moreno kung ano yung mga pinaggagawa nila dyan. Sa bagay, hindi lang naman dyan sa Maynila nangyayari dyan. Sa mga ibang lungsod din eh. Ganyan ang nangyayari. Iyan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi, dahil staff ni Congressman. Kita? Palakasan ang Para dating. kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service, not service to yourselves. Hindi lang dapat ng mga empleyado dyan eh. Yung mga kasangkot dyan, dapat bigyan mo ng leksyon dyan. Isko Moreno, Mayor Isko Moreno, bigyan mo ng leksyon kung sino man ang mga taong kasangkot dyan na nagpapalakasan. Palakasan system, palakasan blues. Ganyan po dapat. Alam nyo malapit sa akin yun. Yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, Mga mahihirap. ko sila. Mga priority And today, dapat eh. I directed Secretary Letlet Sarkal to have the award to investigate those mga gifted child. Yan, yari sila. Dapat lang, imbestigahan mo para mawala na yung mga anay dyan sa City Hall. Grabe. May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo. Paano ang wala? Galit na. Tandaan din natin. Yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. Embracing nuclear means choosing a future that's safe, stable, and secure. Energy. One day,
I don't know, by accident, there was a news came to public, and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. Sa bagay, hindi naman kailangan ng magagaling na ekonomista eh. Ang dapat dyan ay tapat at talagang isinasapuso ang serbisyo ng isang politiko. Marunong ka nga sa economics, pero yung mind mo ay puro mga corruption naman ang pinag-iisip mo. Wala rin. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. Ayan po, napakinggan po natin ang malalim at malaman at syempre may patama. Parang sona po, di ba? Pero yan pa lang, unang bahagi pa lang yan. Talagang medyo matatauhan ng mga taga Maynila nito. Lalo sa Maynila, sa City Hall. Imagine, ang daming binulgar ni Isko Moreno, Mayor Isko Moreno, dyan sa talumpati niyang yan. Pero, kumbaga, isang dagok na kailangan nilang maintindihan kung bakit ganyan ang isiniwalat ni Mayor Isko Moreno. Dahil lahat yan ay magiging, kumbaga, bibigyan niya ng solusyon. Inuna niya lang talaga yan, pero bibigyan niya ng solusyon dyan. Pero eto lang, hindi natin alam kung magkakaroon ng regodon dyan sa City Hall. Dahil sinasabi niya nga, may mga kapasakat o kakutsaba, di ba? Mga sangkot dyan sa corruption dyan. Sino-sino kaya yun? Alam naman siguro nila kung sino-sino sila. Di ba? Alam kahit na syempre hindi niya papangalanganan diyan. Pero inimbestigahan.
kailangan maimbestigahan muna bago na nila maparatangan ng ang mga empleyado diyan nakasangkot. Kumbaga kailangan ng matibay at buong-buong ebidensya sa investigasyon na gagawin nila diyan sa City Hall ni Mayor Isko Moreno. Pero mayroong tao talaga mag-iimbestiga diyan at si Isko Moreno ay focus lang sa pagpapalawig at pagpapagandang muli ng Maynila. Bukod sa mga basura at mga paglilinis, siyempre, yung mga empleyado rin na tatamad-tamad dyan, di ba? Yung mga hindi na nagtatrabaho. Bukod sa hindi nagtatrabaho, nakaupo lang dahil nung nakarang administrasyon, na sila rin ng mga kasabwat dyan eh. Siyempre, pakikilusin ni Mayor Isko Moreno ang investigasyon dyan, mga investigador, na malamang at sa malamang may mga mawala at matatanggal. Kaya yan po, hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.